Okay, magandang araw sa lahat. Hallelujah, praise God. Dito na naman tayo sa panibagong video. Sa yung pag-uusapan natin na Word of God is ang plano ng Diyos para sa kaligtasan at kung paano makikita ang kaligtasan sa isang tao. Hallelujah. So, Jeremiah 29:11, sabi niya, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong nagdudulot sa inyo ng kinabukasang puno ng pag-asa. Hallelujah. So Lord, maraming salamat sa araw na ito dito sa Word of God na aming pagmumulay-mulayan. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat ng pagkakamali sa isip, sa salita at sa gawa na hindi mo kinalugdan sa mga buhay namin. Clean our heart and mind, O God. Hallelujah. Sa araw na ito, habang nag-aaral kami ng iyong mga salita, ikaw, O Diyos, ang siyang nandyan sa taliwala namin, Panginoon. Lord, hallelujah. Ikaw lamang aming sandigan, sandalan sa lahat. Bigyan mo rin po kami ng knowledge and wisdom na mas lalo naming maunawaan ang iyong mga salita sa araw na ito habang ikaw ang nangungusap sa amin, Panginoon. Bantayan mo rin pong mga ngabil na ito na siyang gagamitin mo, Panginoon. Ang lahat ng mamumutawi dito ay hindi galing sa sarili, kundi ikaw, O Diyos, ang siyang naghahayag ng iyong mga salita. Hallelujah. Maraming salamat, O God. I-bless mo ang lahat ng makakarinig at makakita ng video na ito, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang mangusap sa kanilang mga puso at isipan, Panginoon, kung paano namin masusunod ang iyong mga salita. Hallelujah. Maraming salamat, O God. Ikaw ang Diyos na misandigan, sandalan sa lahat. Sa iyo lamang papurit pa sa salamat. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Hallelujah. So, sabi nga dito sa Jeremiah 29:11, sapagkat batid ko lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong nagdudulot sa inyo ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. So sabi ng Diyos, may plano ako sa iyo. Lahat tayo may plano ang Diyos. Even na ang tingin sa atin ng mga tao masama tayo, even na ang pag-iisip ng mga tao hindi ka na magbabago, hindi na tayo magbabago, pero ang Diyos may plano sa iyo. Amen. Always remember na ang Diyos, i-reject ka man ng ibang tao, i-reject ka man ng mga tao na nasa mundo. Hallelujah. I-reject ka man nila. Always remember na ang Diyos ay may plano. May magandang plano sa ating buhay. At ang gusto niyang plano na yon ay hindi sa nakaraan, kundi para sa kinabukasan natin. Para sa darating na panahon. Amen? Hindi tinitingnan ng Diyos anuman ang nakaraan mo, anuman ang gusto ng Diyos. I-let go natin yung mga nakaraan natin. I-let go natin yung mga past natin. Amen? At sundin natin ang plano niya. It's better to, sabi nga ni King Solomon, it's better to trust to the Lord with all our heart and not on your understanding. Mas mabuti pang magtiwala sa Diyos. Ang plano ng Diyos, hindi ka masaktan, hindi ka mapariwara, kundi ang gusto ng Diyos mapabuti tayo, hindi tayo mapasama, kundi ang gusto ng Diyos mapabuti tayo at hindi tayo malagay sa kapahamakan. Amen. Pero nasa atin po yun, hindi tayo pinipilit. Ang plano ng Diyos, hindi pamimilit, kundi yung kusang loob na pagsunod sa plano ng Diyos. Amen? Ang gusto ng Diyos na yung magkukusang loob tayo na sundin yung plano niya. Even sa mga pagsubok na dumating sa atin, may plano ang Diyos na maganda para sa atin. Even sa pinaka-down sa buhay natin, may plano ang Diyos na maganda para sa atin. Amen? Hallelujah. Kaya nga sabi niya sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan,
Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang plano ng Diyos. The eternal life. Amen? Ang gusto ng Diyos, maniwala tayo kay Kristo. Sumunod tayo kay Jesus. Manampalataya tayo kay Kristo. Amen? Manampalataya tayo na nagmumula sa kabuturan ng ating puso, hindi sa nguso. Many people, maraming taong nagsasabi, tagasunod ako ni Kristo. Maraming taong nagsasabi, sinusunod ko ang Diyos, pero ang tanong, nagmumula ba sa puso o nasa nguso lang? Hallelujah. Ang totoong pagsunod kay Jesus Christ, ang totoong kaligtasan, ay makikita sa pamumuhay ng isang tao. Ang totoong pananampalataya, kahit na ano ang pagsubok na dumating sa buhay natin, we understand na hindi tayo nagbabago sa faith kay Lord, na hindi tayo nagdadalawang isip sa Diyos. Amen? Dahil yun ang plano ng Diyos. Even sa mga pagsubok na dumating, gusto ng Diyos na iligtas tayo. Gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At hindi titigil ang kaaway na si Satanas. Sa pagsubok sa atin, faith kay Lord, sa ating pananampalataya, hanggat hindi tayo bumabalik sa Kanya. Amen? Pero ang sabi ng Diyos, hindi, may plano ako. Kahit sa ganyang mga pagsubok, may plano ako sa iyo. Yung buhay na walang hanggan, ibinigay ko sa iyo. Yun ang plano ko. Even sa mga problema mo, even sa mga financial problem, kahit sa mga masasakit na bagay na nangyayari sa buhay natin, may plano ang Diyos. Basta't hindi ka tatalikod. Hindi magbabago yung faith mo kay Lord. Hindi magbabago yung paniniwala mo, yung pananampalataya mo sa Diyos na nagmumula sa puso. At ang totoong pananampalataya, mga kapatid, ay makikita sa buhay ng isang tao. Makikita kung papaano niya ipinamumuhay ang salita ng Diyos. Hindi lamang sa salita, kundi nakikita sa gawa. Nakikita yung pagbabago sa buhay ng isang tao. Amen? Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, nasa siya'y bagong nilalang. Wala na yung dati niyang pagkatao, sa halip ito ay napalitan ng bago. Ano sabi ng Diyos? Ano sabi ng Word of God? Kung totoo tayo na nanampalataya kay Kristo, kung totoong tinanggap natin yung plano ng Diyos sa buhay natin, makikita na nakiisa na tayo kay Kristo, na wala na yung dati. Nabago tayo. Hindi lang tayo nabago sa salita, kundi pati sa pamumuhay. Amen? Kasi kung nakipag-isa na tayo kay Kristo, hindi na tayo yung dati. Kung dati tayong lasinggero, hindi na. Kung dati tayong pariwara, hindi na. Kasi na kay Kristo na tayo. Kung dati tayong masama, nung nagbago tayo, nung tinanggap natin si Jesus Christ, wala na. Bago na tayo. Hindi na tayo yung dati. Amen? Yun ang totoong yun ang totoong pagbabago, yun ang totoong pagtanggap sa plano ng Diyos. Kasi ang gusto ng Diyos, mabago tayo. Ang gusto ng Diyos, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Habang nandito tayo sa mundong ito, makita yung pagbabago sa buhay natin. Makita yung change ng life natin. Na hindi lang, ay ako, ganito na ako. Naniniwala ako sa Diyos kaya ito.
Yung salita lang natin yung nagbago, pero yung pamumuhay wala. Useless. Amen? Kasi kung totoong tinanggap natin ang plano ng Diyos, at nakiisa na tayo kay Kristo, kung tayo ay nanampalataya kay Kristo at nakiisa tayo kay Kristo, nabago tayo. Yung dating gawain natin, yung dating hindi magandang ginagawa natin, wala na yan sa buhay natin. Although hindi tayo perfecto, magkakaroon ng time na magkakasala tayo, pero nandun na hindi natin itinutuloy yung mga kasalanan kasi binago na tayo ng Diyos. Hallelujah. Makikita yung change our life, no? Na hindi ikaw magsasabi na bago ako, kundi yung mga taong nasa palibot mo, yung mga taong nasa nakakakilala sa iyo, na siyang magsasabi ay siya na bago. Hindi ikaw ang magdi-declare na nabago ka. Hindi yung mga taong nasa palibot mo, yung mga taong nakakakilala sa iyo kung ano ka dati at kung ano ka ngayon na tinanggap mo na ang Diyos. Ano yung pinagbago nung tinanggap mo si Kristo? Ano yung pagbabago nung nanampalataya ka kay Kristo? Ano yung nabago sa iyo mula nung tinanggap mo yung plano ng Diyos sa buhay mo at nanampalataya ka kay Kristo? Sa pamumuhay mo ngayon, ano yung pinagbago? Amen? Yun ang gusto ng Diyos na makita yung pagbabago sa buhay natin. Hindi tayo nananatili sa dati nating katauhan. Na hindi tayo nananatili sa kasalanan. Amen? Bago ko tapusin ang video na ito, mag-iiwan ako ng katanungan para sa atin. Ating lahat. Ikaw. Papaano mo tinanggap ang plano ng Diyos na kaligtasan? At papaano mo ipinapakita sa mga tao na ikaw ay na kay Kristo na? Ikaw at ang Diyos lang ang makakalam sa sagot mo. Kasi tinitingnan ng Diyos kung nagmumula ba sa kaibuturan ng iyong puso ang iyong sagot. Amen? Hallelujah. Praise God. Father God, maraming salamat sa Word of God naming naringgan ngayon. Panginoon, mula sa iyo, O God. Hallelujah. Maraming salamat, Lord. I-bless mong bawat isa na makakarinig nito habang tatapusin ang gawain nito, Panginoon, Lord. Hallelujah. Ikaw ang tinataas namin. Ikaw ang Diyos na siyang sandigan namin sa lahat. Maraming salamat, O God. Ikaw ang Diyos na dakila at itinataas sa gawain na ito, Panginoon. Hallelujah. At ikaw ang Diyos na maghari sa bawat buhay na makakarinig nito, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, O Lord. I pray in the name of Jesus na ang lahat ng makakarinig sa message na ito, Panginoon, ay magkaroon ng pagbabago o hikayatin ang sarili na makiisa kay Kristo. Hallelujah. Maraming salamat, God. Ikaw ang Diyos ng isandigan, sandalan sa lahat. Sa iyo lamang ang papurit pa sa salamat. Itong samot dalangin namin. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord.